Ang sabi kasi ninyo, naibigay na yung, I think, transcript no, sa ICC doon sa Senate hearing. Procedure po kasi ng ICC. Kami po bilang una sa mga nag-file ng communication, through the years, nagkaroon na ng proseso kung paano kami magbibigay ng additional information. Mm-hmm. Ito mga idol, may magandang balita na naman po tayo, no? Ito tungkol na naman po to kay Trillanes mga idol. Ba, nag-iingay na naman tong aso nila. Ano ba tong mga pinagsasabi ng asong ulol na to? Nag-iingay na naman ngayon. Noon pa to Noon pa to na tahol ng tahol sa panahon ni PRRD. Wala naman pong napala at wala naman pong nangyari sa kanyang mga pinagsasabi at wala naman pong katotohanan yung mga binibintang niya kay PRRD. Ito mga idol, ang sabi dito ni Trililing na lalabas na daw po yung warrant para kay PRRD at makukulong na daw si PRRD mga idol dahil uhulihin na daw ng ICC si Tatay Digong. Ano ba itong mga pinagsasabi nito? Itong Trillanes na to talagang nagmamagaling no? Noon pa to sa panahon ni Tatay Digong panay ng tahol-tahol, wala naman pong nangyari at wala naman pong nagawa sa mga ginagawa niyang pagbibintang dito sa dating presidente. Ngayon nag-iingay na naman. Magkano kaya itong bayad dito sa gago na to? Kasi ngayon lang to nag-iingay na naman Nagmamagaling na naman to ngayon sa sa mga nakapaligid dito sa administrasyon ngayon para kukunin na naman tong kasangga itong buang na to. Ito mga idol pakinggan po natin itong interview po kay Trililing, itong asong ulol na to. Pakinggan po natin itong interview sa kanya kung ano po yung pinagsasabi niya dito tungkol po kay Tatay Digong na makukulong na daw si Tatay Digong. Ito mga idol, pakinggan natin yan. Ayan po, pakinggan natin. Senator, sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Good afternoon, Senator. Magandang hapon, Senator. Sir, long time no see. Sir, start off with ang sabi kasi ninyo, naibigay na yung, I think, transcript no, sa ICC doon sa Senate hearing. Pero sir, what's the next step there? Okay, nabigay na. Will it need to be certified o ano man for things to move forward? Then ito po, ang procedure po kasi ng ICC, meron silang proseso ng validation. So kami po bilang una sa mga nag-file ng communication ay lahat ng mga communication na file namin before ay na-validate nila. Tapos through the years nagkaroon na ng proseso kung paano kami magbibigay ng additional information. Pero yung mga information na yon, iba-validate pa rin nila through their own internal procedures. Cross-check, kumbaga. Ito naman, mga open source, yes, open sources yan. So, hindi yan yung kagaya dito sa korte. Mahilig kasi ito Kasi yun ang sinabi sa amin. Magmamagaling itong si Trillanes. Gagawin daw sa evidence yung mga transcripts. Ito para talaga itong timang certification ng subcommittee, Senate Blue Ribbon. Kailangan ba humingi ng ICC doon? Hindi po. Yun nga po, I was explaining, yung mindset kasi ng mga abogado dito sa Pilipinas, akala nila yung proseso dito is ganun din kagaya sa ICC. Yung ICC, meron po silang proseso ng validation. Kasi nga, ang assumption nila is a government may not be cooperative, may be hostile. So, itong mga ito, kung hindi nila ibigay yung certification, therefore, hindi na aandar. Hindi po. The way the ICC investigations work, meron silang sariling validation process. Kaya, itong po mga sinasabi ng mga abogado dito sa Pilipinas, Iba. hindi po yan. Iba po yan. So sanay sila dito sa domestic justice system. Sa ICC nga, Ami, a public statement, halimbawa ni Digong, is evidence already. No? Kahit public statement, it's already an evidence against him.
Ito kasi si Trillanes, mga idol, wala na tong ibang ginagawa o hindi hanapan ng butas para lang masira po si Tatay Digong. Ito, napaparanoid na to naparanoid na to si Trillanes kay Tatay Digong Kung ano-ano na lang yung pinag-iisip. Bakit kaya hindi ito ipapagamot ng mga kamag-anak niya para naman matauhan at gagaling na sa tama niya sa utak. Grabe. Ito mga idol, pakinggan pa natin itong mga pinagsasabi dito ng mongoloid na to. Itong si Trililing na to. Ayan, pakinggan pa natin. Yan po. So, meron silang while liberal yung kanilang evidence taking, pero very rin sila, very tedious din yung kanilang validation process bago nila ipepresenta yon. Kaya merong proseso. Ako po, nung nag-transmit ako, it was duly received. So sila na ngayon po ang mag-validate nun. Pagka na-validate nila yon through their own processes, hindi po kailangan ng certified true copy ng kung sinong dito. So po yun? Valid na po yun. Senator, sabi ni Attorney Conti, yung ICC daw maglalabas ng international warrant probably ngayong November or December. Nag-agree ba kayo sa ganong klaseng statement ni Attorney Conti? Hindi, hindi po ganyan yung nakikita natin. Kasi gaya nga nung sinabi ko sa inyo po the last time, back in the second quarter of this year, around April, ready na sila to file the application for warrant kasi na-reach na nila yung probable cause threshold. However, because of the statement early on ng government officials natin that they will not cooperate and et cetera, ngayon, tinaas po ng prosecutor yung threshold from probable cause to certainty of conviction. Why? Kasi kung i-file nila application for warrant na probable cause lang yung ebidensya nila, tapos pagka na-issue yung warrant, magsara yung pinto ng Philippine government to provide additional evidence, ang mangyayari dun sa kanila, mabibitin sila, ma-acquit si Digong kasi probable cause lang yung evidence. So, nung second quarter of the year, tinaas nila to certainty of conviction. Kaya, umabot tayo dito sa panahon na ito. At sinabi lang nila, based sa aking information, na the most that they can provide was a blue notice which they released nung early July na ipinasa ko po sa inyo. So, ngayon, nandito tayo, sa punto na to, inaabot nila yung certainty of conviction threshold bago pa lang sila mag-a-apply ng warrant. Then, mag-aantay ka ulit ng 1 to 2 months for the actual warrant to come out. So, may ganun po. Kaya, early I'm not next year. optimistic to say na hopefully. Sabi ko nga, it will come at the least expected moment for them, which is most devastating. Sir, may kaibigan po ako nagpadala sa akin ng mga screenshots ng ICC. Wala talagang ibang magawa to si Trillanes. Vacancies. Naghanap daw ang ICC ng freelance field interpreters in Cebuano and in Tagalog or Filipino. Deadline ng applications December 31, 2024. I don't know what to make of this. Pero nga akong kilala nag-apply na from the Netherlands na Pinay. Pinadala lang sa akin But do you see anything here? Actually, meron na po silang mga nakuha na interpreters, no? At siguro ito mga additional lang. Pero kung ang iniisip nung mga mga maka-Duterte na pwede sila magpalusot ng mga mga agents o kung ano man, again, very tedious yung vetting process. Pero iba. Kung magugulat ka dun sa mga interpreters nila, talagang non-affiliated. I can be sure of that. Senator, yung sa sinasabi niyong validation,
Can you give us an idea kung paano gagawin nila? Halimbawa, si President Duterte mismo, iba-ibang version yung sinasabi niya. Tatlong version. Halimbawa yung sa death squad, iba-iba yung sinasabi niyang member ng death squad niya, pulis daw, gangster, saka yung mayayaman. Paano kaya yun? Will they attempt to get in touch still? I think sinabi niyo noon na sinubukan naman nila na makausap si former President Duterte. Pero sa ngayon, sa tingin niyo, paano nilang i-reconcile yung mga ganong inconsistencies? Saka dinideny ni former President Duterte si Garma. I mean, he said, she said, John. Paano kaya yun? Pagkadating sa trial, ito na ngayon, ilalatag na yung mga iba't ibang testigo po laban sa kanya. Tapos, pagka-turn niya na, magde-defend siya, sasabihin niya yung kanyang depensa, pero gagamitin itong mga statements niya against him. Whether hindi nagre-reconcile yan, it will still go against his credibility. Kasi teka muna, inamin mo na meron death squad eh. Inamin mo na. How can he undo that? Tapos, early on, mas mabigat yung statement niya. When he was still president, the video that we sent was wherein he said on national TV that his order is shoot to kill and that he doesn't care about human rights. Yan po yun. Ganyan yung sinabi niya na policy statement at ganun yung nangyari on the ground. Pagka siya ngayon yung testigo, ipapresent niya yung defense niya at yun ang ibabalandra sa kanya, paano ho yun? Di ba? At the very least, masisira lahat ng sasabihin niya. So ngayon, mas mabibigyan ng weight yung mga testimonya ng mga testigo laban sa kanya. Senator, napanood nyo naman sigurado yung Senate hearing. At mukhang balak din imbitahan ng Quadcom si President Digong. Anong tingin nyo yung magiging pagkakaiba dito sa Senate hearing na natapos at yung parating na Quadcom hearing? Palagay ko, malaki po ang kaibahan. Kasi ang nakita ko nung prerequisite nung pag-attend niya dun sa Senate hearing was makokontrol nila yung narrative. Makokontrol nila yung proceedings at yung naratibo nila yung mananaig. Ganun nga ang nangyari. No? But sa Quadcom, they won't be able to do that. Talagang he would be at the mercy nito mga congressman. At hindi niya alam kung saan papasok yung mga tanong, iba't ibang anggulo, tapos kung babastusin niya, mumurahin siya, baka iba yung maging treatment sa kanya ng mga congressman at wala magpoprotekta sa kanya doon. So, we will see. No? Kasi pagkaka-profile namin kay Duterte, duwag ito eh. Sa mga areas na hindi niya kontrolado. Hindi niya papusukan. Okay. So, ganun po ang nakita natin. Okay. Sir, maraming salamat for joining Storicon. Former Senator Sani Trillanes.